tayo po ay nasa series na pag-aaral. We're talking about the 3 deaths and 3 resurrection. 3 kamatayan at 3 muling pagkabuhay. At gaya po na ating napag-usapan, ating po natalakay noong nakaraan na linggo ang unang kamatayan. Okay? Dying to the world. If dying to the world, kagad po kapag tayo namatay sa sanglibutan, kagad po ay merong kasunod na muling pagkabuhay. Ang kasunod na muling pagkabuhay ay we are resurrected into the family of God. Tayo po ibabangon sa pamilya ng Diyos. Kapag ating po pinag-usapan ang kamatayan, we're not talking about physical death. And we're not talking about the second death, which is the lake of fire. Ang dagat-dagatan nga po ay kung saan itatapon po ang mga demonyo, inihanda para sa kanila, at yung mga taong ayaw inihiwalay sa kanilang mga demonyo. Okay? Sila po ay sasama nila doon at ibubulit sila sa dagat-dagatan nga po na we call it the second death. Gayunpaman, yung pong ating pinag-usapan na 3 kamatayan ay wala pong kinalalaman sa physical na kamatayan at sa second death na sa dagat-dagatan nga po. Ang kamatayan na ito natin pinag-usapan na 3 kamatayan ay mahalagang-mahalaga sa harapan ng Diyos na ating nararanasan sa araw-araw ng ating mga buhay. Nandiyan ba kayo? So, dying to the world, at tayo po ay mamatay sa kamunduan, sa espiritu ng kamunduan, at sa mga masamang hangarin na sanglibutan o kamunduan, at lahat ng kanyang pamamaraan. And we can illustrate this through, sa pamagitan ng water baptism. Okay? Kaya kung tayo pa hindi pa nabautismo ng tubig, ito po isang kapahayagan na tayo po ay namatay na sa mga bagay sa sanglibutan ito at sa kanyang mga masamang mga pamamaraan. Amen? Tayo po ay palubog na sa tubig na doon sa krus namatay tayo kasama ni Kristo at namatay ang kamunduan sa atin at ipinapahayag natin sa pamagitan ng water baptism. Okay? Bautismo ng tubig. Kaya sino po hindi pa nabaptize ng water dito? May I see your hands, please? Ayun, 1, 2, 3, 4, at marami pa. Sa kansa, hindi ko alam kalagay ng mga bata. Ganakin na sabi kay Pastor Raymond, siguro may schedule natin ang mga bata ng water baptism. I know they understand already kung anong ibig sabihin nito. So, kapahayagan na tayo namatay na sa kamunduan sa pamagitan ng pananampalataya. So, tayo magpapatuloy nito. Okay? Ngayon nga pag-usapan natin, ang pangalawang kamatayan is dying to sin. Gaya natin nasabi, ang kamatayan, if we talk about death, death is always separation. Di ba? Ang kamatayan ay laging paghiwalay. Gaya natin nasabi, kapag namatay tayo sa physical, ang umihiwalay sa atin ay ang ating kaluluwa. So, death is always separation. So, I tell you, sa pangalawang kamatayan, na tinatawag natin kamatayan sa kasalanan, this is a real death. Ito isang tunay na kamatayan. Andiyan ba kayo? Ito pong ating pag-usapan ngayong umaga. So medyo po mahaba ang aking ating pag-aaral ngayon. At ang aking dalangin ay magiging maliwanag sa atin. Okay, open your mind. So the second death is a separation. Separation from. Second death is separation from. Gaya na nasabi saan? Tayo ay inihiwalay sa dying to sin. So, dying means separation. So, it is a separation from sin. The second death is separation from sin. Kasalanan. So, ang tanong po, ito yung ating makikita sa buhay po ng ating Panginoon nung siya po ay nasa lupa. Ito ay sa pangalawang tukso. Dito natin makikita ang kamatayan sa kasalanan. Naalala ba ninyo anong ang Panginoon dinila ng diablo o ng spirito doon sa bundok ng ilang para po siya mag-ayuno? At atin napag-usapan yung unang tukso ng Panginoon na pinalitan na sinabi ng diablo, tinukso siya na change the stone into bread, hindi ba? Palitan mo ang batong ito na maging tinapay. So, yun po ang unang tukso ng sanglibutan, na kamunduan. It talks about the bread and survival. Ngayon naman ang pangalawang tukso, it talks about nung siya dalhin ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos, at nandoon ang diablo, at kanyang ipinikita, listen, ang mga kaharian ng sanglibutan.
So, the second temptation of the Lord, listen, dito, ang Diablo, ipinakita niya ang lahat ng kaharian ng sanglibutan. Listen, doon sa ilang, doon sa kabundukan, ito ginawa ng Diablo sa pamagitan ng himala. Kagad, dinala siya doon ng Espiritu ng Diyos at pakatapos ipinakita niya sa pamagitan ng himala ang lahat ng kaharian ng sanglibutan. At alam po ninyo, lahat ng ito ay kasalanan. When you get into high levels of government, listen, when you get into high levels of government, what you get into, kapag po ay nakarating sa mataas na kapatagan o kalagayan po ng lahat ng pamahalaan ng sanglibutan, doon po hindi mo maiisip o mailarawan, lahat ng kasalanan ay nandoon. Pita, kalibugan, kasakiman, pag-iimbot, pagseselos, lapastangan, mga pananalita, profanity, at lahat po ng klase mga moral na karumian. Anything you can think of exists in the government of the world. Lahat na maiisip mo ng kasamang ay nandiyan po sa lahat ng pamahalaan ng sanglibutan. Why? Because Satan is there. Nandun po si Satanas because Satan is a ruler. Si Satanas ay siya po ay naghahari. And so the issue of the second death, ang issue po ng pangalawang kamatayan is death to sin. Kamatayan sa kasalanan. At ang issue po na ito is the issue of pleasure and worship. Ito pong issue ng pangalawang kamatayan, kasiyahan at ng pagsamba. Sinasabi po ng Biblia, he that commits sin is a slave of sin. Siya nagpapatuloy sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kaya, kailanman walang tao na pwede pong sumubil sa kasalanan. Kapag kayo nakakasala, ang dahilan po nito sapagkat kayo ay alipin ng kasalanan, you cannot control sin. You can only go to God for deliverance. Hindi mo pwede kontrolan ang kasalanan. Ang dapat natin gawin ay tayo po ay lumapit sa Diyos para tayo ay Kanyang palayain, iligtas sa lahat ng ito. Sa wilderness wandering po, sa bansang paglalakbay po ng bansang Israel sa ilang, where was the second death dealt with? Sapagat po, lahat ng ito ay meron pong kaugnayan yan sa pangalawang kamatayan. Saan po tinalakay ang pangalawang kamatayan ng paglilibot ng bansang Israel? Sa bundok ng Sinai, kung saan po ibinigay ang kautusan. So ngayon, siguro tanong ninyo, paano magaganap sa atin ang pangalawang kamatayan nito? How do we accomplish death to sin? Di ba? Gusto ba natin mamatay sa kasalanan? Okay, paano ito mangyayari sa ating mga buhay? The Bible says, ito pong pamamaraan is through confession. Sa pamamagitan po ng pagpapahayag, sa pamamagitan po ng pag-uumpisal na mula sa ating bibig, galing sa ating puso. Very important. Ito po yung mahalaga. Because our tendency, ito po kasi nagiging baka pwede mangyari sa atin, kapag ang Diyos ay tinawag ang kasalanan sa ating atensyon, listen, kapag ang Diyos tinawag ang kasalanan sa ating atensyon, ang ating pong tendency, ang pwedeng gawin natin, ay ito ay gusto nating itago ang kasalanan ito. See, we don't want other people to know about it. Ayaw natin maalam ng mga tao na patungkol sa kasalanan yan. Tayo po mismo ayaw natin makita ang kasalanan yan. Stop it! And of course, that is what Satan wants. Etong gusto ni Satanas na ayaw natin makita, pakitunguhan ang ating mga kasalanan. Nandiyan ba kayo? He wants to get your sins and hide them. Itago ang mga kasalanan ito. Sapagkat po alam ninyo, Satan does not like the light. Ayaw ni Satanas na sa ilalim ng kaliwanagan. Kaya, in confessions of sins, you have to be specific. Sa pag-umpisa po ng kasalanan, kailangan po maging specifico kayo sa kasalanan. You cannot say, di mo sabihin, Panginoon, kung meron pong kasalanan sa akin, pakitungan mo ako. Okay? Ano man ito? It doesn't work like that. Okay? Hindi po ganito umoobra, unfortunately. Deal with it, sabi mo. Kung meron man, hindi po ganito. You have to wait, listen. Ang nice po ng Diyos, you have to wait. Maghintay ka sa Kanya. Sa paano? Sa pamagitan ng panalangin, till the Lord brings you to the cities, so to speak. Hanggang kayo dalhin ng Panginoon sa mga syudad. Gaya pong ginawa niya sa bansang Israel, nung sila magpasok sa lupang pangako, hindi kagad ibinigay ang buong promised land.
Kundi, ito kanyang pinaangkin na unti-unti. Isang syudad, isang syudad, isang syudad. Maghintay kayo sa Panginoon, unti-unti. Ipakikita niya ang mga syudad na kasalanan sa ating mga buhay. Amen? Amen? So, ito po, kaya ang gagawin po ng Panginoon, ganito, you have to wait, listen, you have to wait. May problema ng bata? Okay. So, you have to wait, listen, kailangan kayo maghintay, pagkatapos, till God, para bang isa-set up tayo ng Panginoon, at pagkatapos, you see that you sin, and all of a sudden, masasabi mo, I stole something. I told a lie. Ako'y nagsinungaling. Ako'y nagnakaw. Ako'y naging sassy to my mother. Ako'y nagsalita ng walang respeto sa aking ina. Okay? I was cruel to one of my friends. Naging malupit ako sa aking mga kaibigan. Ako'y nagalit na matindi. Ang mga ito ay mga kasalanan. Ang Panginoon na magsaset up niyan. Naalala ko po, nung last Thursday, kung di ako nakakamali, kami po nakapaglibing, sa harapan po namin, namatay po yung nasa harapan namin, kaibigan namin, at kami po nakapaglibing, at kasama si Lola. Pagkatapos po ng libing, inilibot namin si Lola, pumunta kami ng magana, nakipaglamay na naman, at umuwi, at nice po ni Lola na kami po ay umuwi, bago umuwi, kumain kami dito sa Toll House. Listen, tingnan niyo kung paano mag-set up ang Panginoon na pinakita ang aking kasalanan. Nung kumain nasa Toll House na, wala pong parking space, puno. So, nag-park po ako, sabi nung nagbabantay, diyan mo na lang ilagay ko, pag meron lalabas, tatawagan kita. So, nandun na po kami pumasok, matagal-tagal na, at nakita ko meron na bakante. Ang ginawa ko, naghintay ako doon, nung umalis siya, ako yung maatras, at nung mga abang ako yung maatras, meron namang sasakyan, ang bilis-bilis niya. Nakita ko, inahabol niya yung parking space kung saan ako magpapark. Nung ako nagpatras na, siya naman yung nagpilit na gumanon, inarang yung daan sa harapan ng Toll House. Kaya, ang mga tao, ay mga sasakyan, dito sa papunta doon, ay hindi makakilos. Sabang inarang niya, at ako nakatingin sa kanya, tinitignan niya ako, para bagang ako na dyan, nauna ako sa kanya. Alam ko, ako po'y tama Nag-iitay ako doon, napakatagal na Dumarating pa lang siya Ngayon, nag-cause pa kami ng traffic, nagtitinginan kami. Ayaw magbigayan. Ayaw magbigayan. Pero, alam niyo po, nangyari, nabusit ako. Ang ginawa ko, nagbigay din ako, kahit na masakit ang aking loob. Ayun, pumunta siya doon. Pero, nagbigay nga ako doon, pinark ko na naman, naghintay na naman ako, pumasok sila. Ang ginawa ko, ang mga tao dito, puro gulang ng gulang. Sa loob na ako, padinig pa nga ginagawa. Tignan niyo pong pastor ninyo. At nung pong nangyari niyon, bigla ko sinumbat ng Spirit ng Diyos. Kahit ako nasa matuwid, kailangan po ako'y magbigay. Nandiyan po kayo. Bigla, nakita ko nga ang kasalanan, Panginoon, patawarin niyo po ako. Nandun po sa loob ng Toll House, kumakain, hindi ako kumikibo. Sabi sa secretary, bakit hindi ka kumikibo? Naglalaban ng aking dibdib. Nandiyan ba kayo? So, maghintay po tayo na ipakikita ng Panginoon mga bagay na ganyan. I did something nasty. Panginoon, meron nagawa masama. Meron kabastusan. That was nasty. I stole something and I hide it. Tinago ko, meron akong kinuha. Mga bata? Okay? When God shows you a sin, kapag merong Diyos na nakita sa inyo na kasalanan, listen, and sometimes, ang gagawin po ng Diyos, gagamit siya ng tao na sabihin sa iyo na meron kang ginawang mali. Minsan siguro mga guro ninyo, Sister Cassie, sasabihin sa inyo. Okay? Okay, ang inyong mga magulang na inyong ginawa ay mali. Of course, in the end, siguro, kapag ating natanggap yon, sinabi sa inyo, at nagpasok sa inyong kaisipan, ang siguro ang gagawin nyo, magdabog na ako magdabog. Okay? Meron sinabing mali sa inyo na ginawa ninyo. Meron pong ganyan, di ba? At sasabihin natin, hindi na kita mahal. Hindi ba ginagawa ko ito para maunawan ng lahat? And even adults do these things. Okay? Even minsan pa mga bata ay mga matatanda ay ginagawa mga bagay nito. So, ano po kayang ating gagawin kapag meron nangyaring mali? Okay. Ano po kayang gagawin natin? Brother boy, anong gagawin mo kung meron nangyaring mali? Halimbawa sa trabaho, na may nagsabi sa iyo,
mali ang ginawa mo. O kaya, ano kaya? Ano kaya gagawin natin? Siguro sasabihin natin, siguro, ninong taong ngayon, sinong monong taong ito na magsabi ng ganito sa akin? Sino ka ba? Mono pa tatawagan mo sa kanya. You know, kahit po sa trabaho, kahit mga unsaved, kahit hindi mga mananampalataya pwede sabihin kung saan kayo nagkamali. Nandiyan ba kayo? Sometimes the Holy Spirit convicts you. Ang Espiritu ng Diyos ay tayo po ay pipintagin. Sometimes your parents, your husband or wife, ang inyong asawa, at sasabihin, ang ginawa mo'y mali. Hindi tama yung ginawa sa bagay na ganyan. You didn't handle that right. So nangyari, sumagot ka na with full of spiteful. Pero ang pagtugon mo sa sinabi, nagkamali ka sa bagay na ganyan, ang tugon mo ay galit ka. Puno ka ng galit sa iyong puso. Okay? You were mean. Ang asal mo ay hindi asal Kristiyano. So, lahat na ito po ebidensya na ang mga bagay na ito hindi mula sa Espiritu ng Diyos. They are not holy. Hindi po mga banal mga bagay nito. Meanness is not holy. Ang mga hamak na pag-uugali natin, mga masamang pag-uugali natin, ay hindi po banal. Jealousy is not holy. Ang pagsiselos ay hindi po banal. Ang Diyos mayroon pong banal na paninibagbuhin. It's beyond na pwede po natin maunawan. Ang kanya pong is jealous is very holy, but our jealousy is not holy. Ang kanya pong pag-selos ay kakaiba sa atin. When we want something that belongs to somebody else, that's one of the 10 commandments, hindi ba? Kapag meron tayong gusto na pag-aari ng iba, ito po ay kabilang sa 10 utos. Ano po ito? Huwag tayong thou shall not covet. Yun po ang pag-iimbot. Kaya meron kayong tinignan ng isang bagay na pag-aari ng iba at gusto ninyo, and I want that, sinasabi nyo. At alam niyo po, kahit ng mga bata, 5 or 6 years old, alam po nila ang mga bagay nito, kanila naunawan. At kanilang sinasabi, gusto ko yung manika nung kapitbahay natin. Huwag mo akong ibili ng anumang manika. Gusto ko yung manika niya, yun ang gusto ko. Ang tawag doon ay pag-iimbot. Okay? That's called coveting. And it's not holy. Yun ay hindi banal. Sin has to do with the holiness of God. Ang kasalanan po ay may kinalalaman sa kabanalan ng Diyos. Ano po sinabi ni Satanas sa ating Panginoong Jesucristo nung ipinakita niyang kaharian ng sanglibutan? Ano po sinabi ni Satanas? He took him by a miracle, okay? And he showed him all the kingdoms of the world by a miracle. Ipinakita po nito sa pamagitan ng himala. Hindi po siya naglibot sa buong sanglibutan. Ang ginawa po ni Satanas ay gaya po sa ating panunood ng television. Ipinakita niya sa Panginoon ang lahat ng kaharian. And then what did Satan say to Jesus? Ano po sinabi ni Satanas sa ating Panginoon nung ipakita niyang lahat ng kaharian? If you will worship me, sabi niya, kung sasambahin mo ko, sabi ni Satanas sa ating Panginoon. So sin is always the case of worship. Sin is always the case of worship. Ang kasalanan po ay lagi may kinalalaman niya sa pagsamba. Hindi po ito natin napagtatanto. You remember in 1 John, he that commits sin is of the devil, na siya na nagkakasala ay sa diablo. Yun po ay pagsamba sa diablo at sa kanyang mga pamamaraan. It has to do with pleasure. Ang kasalanan po ay meron kinalaman sa kasiyan. It's a realm of pleasure. Meron po kaugnayan ito sa instant pleasure. Listen. Ang kasalanan po meron kaugnayan sa instant pleasure. Tayo po mga Kristiyano at iba mga tao ay mahilig sa gusto natin kaagad na kasiyahan. Immediate. Okay? Satan, listen. His passion are inflamed. Ang kanya pong simbuyo na kanya damdamin ay nangningingas. Okay? Hindi po niya mabata. Okay. Etong hindi niya mabata, ang delays. Si Satanas, hindi po niya mabata ang maantala siya. Kaagad, gusto niya kaagad. Kaagad. Kaya, ang pag-shortcut po, lalo sa mga bagay sa Panginoon ay mahirap. Sa ayaw natin si gusto, babagsak tayo sa kasalanan.
Si Satanas, hindi niya mabata, nagniningas ang kanyang damdamin kapag siya'y nadidelay. So whenever we are impatient person, kapag tayo isang tao na walang katiyagan, I've got to have this. Kailangan makuha ko ito. Okay? Kundi, lahat ng ulo ay mawawala. Mapupugutan. O kaya puputok ang bulkan. I've got to have this now. That is not the way God acts. Hindi po ganito kumikilos ang Panginoon. It's not holy. Hindi po banal. And what was Jesus' response to Satan? Ano po naging responde tugon ng ating Panginoon kay Satanas na sambahin mo ko, sabi niya, ibibigay ko ang karyan sa sanglibutan. When Satan said these things, if you worship me, now, hindi ba katuwa-tuwa ng ginagawa po ni Satanas? Na inihingi, listen, Jesus created Satan. Jesus created all the angels. Si Jesus po, nilikha niya lahat ng mga anghel. At nandito, ang sanglilikha, umihingi na sambahin ang lumikha sa kanya. Hindi ba? Katuwa-tuwa. Mono yung tao ngayon eh. Ingin na lang ngayon eh. Jesus created the angels and now is asking, inihingi niya na sambahin ang lumikha. Kaya it's incongruous sinasabi, hindi po angkop and it's wrong, mali. Nakakatuwa ang ginagawa po ni Satanas. But I tell you this, ito po sinasabi ko sa inyo, lahat ng kasalanan is incongruous. Lahat ng kasalanan po, hindi akma yan, hindi angkop yan, hindi nababagay yan, at laging mali. Kaya kapag po tayo natukso ng kasalanan, kapag tayo natukso sa kasalanan, ang ating kaisipan na nangyayari, kasi po kasalanan nagpapasimula kaisipan eh. Kapag tayo natukso sa kasalanan, nangyayari ang ating kaisipan ay napapalipit, okay? Nababaluktot, umiikot, hanggang yung kasalanan ay para bagang matuwid na, until it seems right. Pero sa pananaw po ng mga tao, sa labas, is always incongruous and wrong. Laging mali at hindi akma at hindi tama. So, sa hiningi po ni Satanas sa ating Panginoon ay katuwa-tuwa na sambahin siya. Dahil po alam natin, lahat ng kaharian, lahat ng mga bagay ay binigay ng Panginoon, amang Diyos sa ating Panginoon at siya namamahala. So, and that is always true of us, listen, ito po totoo sa atin, lahat ng mga bagay ninyong nakikita sa sanglibutan ito, lahat ng mga bagay that we want, except that are harmful to us, lahat po ng mga bagay na ating gusto, maliban na lamang yung mga bagay na pwede manakit sa atin, ay balang araw ay ibibigay sa atin. Nandiyan ba kayo? Balang araw ay mababasa atin po yan. So, it is really a question of time. Kaya ang talagang katanungan dito ay oras, panahon. Sinasabi nga, our greatest strength are our areas of weakness. Ang pinakamalakas daw nating kalakasan ay yung mga dako kung saan tayo mahina. Hindi po natinig yun? Gaya nangyari sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon, siya po ay hari. Jesus is a king. Kaya ginawa po ni Satanas, nag-apila siya sa ating Panginoon bilang hari. Jesus is a king. Nandoon ang kanyang tendency, he knows he is a king. Kapag tumukso po si Satanas, alam niya kung saan kayo mahina. Alam niya yung gusto niyo, alam niya yung inclination niyo, alam niya yung tendency na pwede mangyari sa inyo. Kaya ang tukso, hindi po tukso yan kaya ang ganyan nangyari sa ating Panginoon. Nag-aapila siya dahil si Jesus ay hari, ginagawa siya ibibigay niyang kaharian, alam niya, lahat ng ito ay sa Kanya. Nandiyan ba kayo? So, kung ang Panginoon ay nahulog sa tukso ni Satanas, saan kaya ang sanglibutan ngayon? Nasaan kaya tayo? Bagsak. Pero alam natin nangyari, ito'y lahat ibinigay ng Ama sa Kanya. So listen to this. And the things you want, listen, and the things you want that are worthy, that prove to be joyous to you, you will have if you wait for God's time. Amen? Kaya lahat po ng mga bagay na inyong gusto na karapat-dapat, okay, at mahalaga para sa inyo, at magpapatunay na balang araw na ito magbibigay ng tunay na kagalakan sa inyo,
Yan lahat ng yan ay inyong tatanggapin kung kayo ay maghihintay sa panahon at oras ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Kaya dito mahalagang timing. Now, what was Jesus' answers to this creature? Ano po tinugon ng Diyos sa nilikhang ito kay Satanas? Thou shalt worship the Lord thy God, and Him alone shalt thou serve. Yan ang sinagot ng ating Panginoon kay Satanas. Nasambahin mo lamang ang inyong Panginoon Diyos at siya lamang ang inyong paglingkuran. So, that is always the answer to sin. Yan pong laging kasagutan sa kasalanan. Because sin is asking for your worship. Ang kasalanan po ay humihingi ng inyong pagsamba. Sabi niya, look at this, don't you want that? Hindi ba? Sabi ng kasalanan, nandito ako. Hindi ba gusto mo yan? Napakasarap ng pandaman ng bagay na yan. Hindi ba? Yan ang gusto mo. It's asking for your allegiance, your service. Ang kasalanan po, iniingin inyong katapatan. Iniingin yung paglilingkod. It's asking for your worship. And you say, oh no, if that's for me, it will come in God's time. Kung yan ang bagay na yun para sa akin, darating sa panahon ng Panginoon. But I will not worship anything. I will not be in bondage to anything except God. Yan ang tugon natin. Amen? Yan ang tugon natin sa kasalanan. Kung ang bagay na yan ay sa akin, yan ay darating sa panahon ng Diyos. Hindi ko sasambay ng anumang bagay. Hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay maliban sa Diyos. Nandiyan ba kayo? Naalala ko po nung kami nasa San Diego. Ito ang mga karanasan namin. Ang mga God's time sa mga bagay na gusto natin. Dahil po kami naglilibot sa iba't ibang dago po ng Amerika at Canada, dala-dala ko mga sermon ko, napakarami at mga libro. So ako po'y dumalayin sa Panginoon, bigyan po ako ng computer. Yung computer na tinatawag nilang laptop. Parang notebook po yan, mabilis lamang. Pero bubuksan mo, nandun po ang lahat na pwedeng gawin ng computer na malaki. So ako po'y dumalangin na bigyan ng Diyos ng computer na laptop. Pero ang laptop po ay mahal. Lalo dito sa atin, kulang lang sa 100,000. Okay? Ito po ang ginagdalangin sa Panginoon. At meron po kaming kamag-anak doon, hindi po siya pong Kika, na kami po ay, ako po ay lumapit sa kanya at nakita niyo yung una kong nabiling laptop, mahina, at ito ay kanyang inayos, pero hindi na pwedeng ayusin, malaki ang halaga. Kaya sabi niya, ibenta natin yan, pagkatapos bili tayo ng mas maganda at modelo. At siya po ay nasabi kong ganitong halaga at nag-offer po siya at sinabi ko sa kanya, ang bagay nito, na una sinabi ko pwede mag-utang. Pero sa puso niya, iyon ay binibigay niya. Nung kunin niyang computer ko, talagang binibigay niya, pinaayos niya. Pero sa puso niya, nais pong gamitin siya ng Panginoon para bigyan ako ng computer. So sabi niya, meron pong nakita napakagandang computer, Toshiba. At pumunta ko sa may-ari, sinabi ko, I will get that thing, sapagkat nangako po yung kamag-anak natin ito, nabibigyan ako ng pera sa ganitong panahon. Kaya nung Monday na yun, sinabi sa akin Friday, sinabi ko, sige, kunin mo ng pera ng Friday. So, ang nangyari po, pumunta ko ng Friday, sabi niya, wala. Saka na lang, after 1 month, pwede ba? Ang gawin mo, magdeposito ka na lamang sa laptop mo. Ako po ay nakapangako sa may-ari ng laptop, kukunin ko ng Monday. Wala po yung pera. Sabi niya, magdeposito ko na lang. Nung po ako nandun, nagdideposito, nangyari po sabi niya, hindi ko pwede tanggapin ng deposito. Hindi ko pwede maghintay ng 1 month para sa malaking halagang perang ito na pwede naman magamit ko. So, sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung ang laptop na yan, computer na yan ay sa akin talaga, o para sa akin, maghihintay po ako ng 1 buwan para dumating yung pera na dumating. Alam po ninyo, yun po ang aking ginawa. Namatay po ako sa laptop na yun. Minsan nasa Chicago po kami, gusto kong tumawag na San Diego, tanongin ko kung nandun yung laptop, nagdadahil lang ako para sinabi ko, Panginoon, bigla akong nireview ng Panginoon, meron ka bang tiwala? Ang gusto po sabihin, tukso ako na sinabi ko sa Panginoon, sa'yo na Panginoon, may laptop o wala, bibigay mo man o hindi, ang mahal ka Panginoon, ikaw ang aking sasabihin, ikaw ang aking pagtitiwalaan. Dumating po ang oras, binigay yung pera sa akin.
At nung tumawag ako, nandun po yung laptop. After 1 month, sabi niya nung in-check, it's really for you, sabi niya. Sabagat 1 week ago, meron babae bumibili nito. Babayaran na lamang, biglang umayaw yung kanyang asawa. At hindi na binili yung laptop. Talagang para sa iyo, sabi niya. Kaya nandiyan ba kayo? Ito po aming naranasan. Sa maliit na mga pamamaraan, if you wait in God's time, okay, namatay ito sa iyong puso. Sasabihin mo lamang ang Diyos. Ito'y dating sa iyo, magiging puno ng buhay. It will be a tree of life in your heart. Amen? Andiyan ba kayo? Kaya mga kabataan, huwag kayong magmadali sa inyong relasyon sa ibang mga tao. Maghintay kayo sa panahon ng Diyos. Amen? Amen? So, sino akong pinalaya ng ama, ng anak, ay tunay na malaya. He that commits sin is a servant of sin. Andiyan ba kayo? Sino naman nagpapatuloy sa kasalanan, ay alipin ng kasalanan. So, but we want to be separated completely from sin, hindi ba? Nais natin lubos na mahiwalay sa kasalanan. At ito po ay magagawa natin sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng bagong kasunduan. So, we ourselves na ma-separate po, mahiwalay sa kasalanan, hindi po natin kaya. Kailangan po natin ng kapangyarihan na ating makikita sa bagong kasunduan or bagong tipan in the new covenant. Listen, in the book of Romans chapter 6, yan po basahin niyo pa ulit-ulit pag-uwi ninyo. Sinasabi, sin shall not have dominion over you, for you're not under the law, but under grace. Kaya dito po sinasabi, hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi lalis ay kayo'y nasa ilalim ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Tatanggapan niyo pa huwing sabihan ko, ela pa po lilibutan kaya kayong kaisipan. Alila po. Okay. So, yan po itago natin. Hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Bakit? Yaman kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ito po ay isang very technical na bagay, pero ito po ay very controversial na statement naman o verse sa Bible. Ano pong ibig sabihin na tayo nasa ilalim ng what is under the law? Sa ilalim ng kautusan. Okay, kung nyo pong maunawaan ito, malaki ang bagay na gagawin sa inyong buhay. Okay, what is under the law? Ano yung nasa ilalim ng kautusan? Alam po ninyo, anong kaugnayan nito sa kasalanan? At sinasabi, hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano ba yung sa ilalim ng kautusan? Sin, okay? Ang kasalanan had dominion over people because, listen, sa ilalim po ng kautusan, ang kasalanan ay naghahari po sa mga tao. Noong po sinabi kong sa ilalim ng kautusan, ito po sa panahon ni Moises. Okay? Hanggang sa panahon po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga tao po ay nasa ilalim ng kautusan. Na kautusan na binigay po ng Diyos kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Okay, mahalaga po yun. Naunawaan natin. Okay, yun pong ibig sabihin ng kautusan. Ngayon, sa ilalim po ng kautusan ni Moises na binigay ng Diyos sa kanya, ang kasalanan po ay naghahari sa mga tao. Dahil po ang kautusan sinasabi, ano pong alam niyo sa Ten Commandments? Thou shall not steal, thou shall not covet, di ba? Huwag kang magnakaw, huwag kang mag-imbot. So, yan po ay kautusan ni Moises binigay ng Diyos ng Panginoon. Ngayon, but he was talking to the natural man. Okay? He was talking, ang kanya pong kinakausap dito ay ang ating lumang pagkatao nung pong wala pa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi ng kautusan, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang magimbot. Ang kanyang kinakausap, yung natural na likas natin. Yung lumang pagkatao natin nung wala pa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sa lumang pagkatao natin na yan, our old man is covetous.
Ang ating lumang pagkatao, yan po ay mapag-imbot, yan po ay puno ng inggit, yan po ay mga pangalunya, okay? Ito pong lumang pagkatao natin. So, ang kasalanan ay naghahari po sa mga tao sa ilalim ng kautusan. Ngayon, sinasabi, wala na tayo sa ilalim ng kautusan, subat sa ilalim ng biyaya o kagandahan ng loob ng Diyos. Ano pong ibig sabihin yan? That means we are not addressing the law of Moses by our natural men. Ang ibig sabihin po niyan, ang ating, sa ating pagharap po, sa paggawa natin, sa kautusan ni Moises, hindi na po ang gumagawa nito ang ating lumang pagkatao. Nandiyan ba kayo? Meron po tayong bagong panloob na tao nandito. We have a new inner man na yung sa loob po natin, yung bagong taong yon ay nakikipag-ulayaw sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sa ating puso nasa ng Panginoon. Nung tanggapin niyo siya, nakikipag-ulayaw yan, meron siyang relasyon sa ating Panginoon, nakikita niya siya. Yun po ang kagandahan ng loob ng Diyos sa atin. Ngayon ang ating pakipagtugon, we address the commandments of God not by our natural men, di sa ating itong lumang tao natin, kundi sa pamagitan ng ating bagong pagkatao, kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi, listen, kaya dumating at nahayag ang anak ng Diyos that He might destroy the works of the devil. Kaya nahayag ang Espiritu ng Diyos dito sa ating puso, sa ating lahat, para wasakin ang gawain ng Diablo. Una dito sa ating puso. Na di kayang gawin ng ating lumang pagkatao. Nakita ba ninyo? Nakita ba natin? Okay, this will grow on you. Okay, paulit-ulit natin gawin yon. Now, you never wrestle endlessly with sin. Hindi po tayo makikipag-struggle. Okay, hindi po tayo makikipagpunyagin na walang hanggan sa kasalanan. Hindi po yung purpose ng bagay na yan. Kaya sinasabi po ng Romans 8:12-13, listen, therefore, brothers, we are debtors not to the flesh. Okay? We're not debtor to the flesh and not to live according to the flesh. Kaya sinasabi po, hindi na tayo, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Kaya wala na tayong utang sa laman na ito. Nandiyan ba kayo? Hindi na naghaharing laman sa atin, ang hilig ng laman. Kaya we do not owe flesh any sin. Okay, ang laman na ito. Wala nang utang o anumang kaugnayan sa kasalanan. Listen, ang dahilan po kaya sinasabi kong bagay na ito is because lagi natin nadidinig, di ba, ang ganito? Listen, lagi natin nadidinig ang ganito. Habang nandito tayo sa sanglibutan, tayo magkakasala sapagkat walang perpekto. Hindi ba? Yung mga alibay na maraming mga tao, kahit mga Kristiyano, habang tayo, as long as we are in this world, we're gonna sing. Magkakasala tayo. Yung sinasabi, sapagkat walang perpekto. Alam po ninyo, sa aking puso, ay kung madinig ang ganito mga statement, mga pananalita. Sapagkat hindi po biblical yon. Wala po sa Bible yon. And I want to live in victory. Gusto pong mamuhay ng isang buhay na matagumpay. Andiyan ba kayo? Ay kung madinig yung habang tayo nandito sa lupa, sapagkat tao lamang tayo patuloy na magkakasala at walang perpekto. Alam po ninyo, listen, you see, with that kind of mentality, ang ganito pong mentalidad, kapag yan ay nasa inyong kaisipan, talo na po tayo sa huling banda. Kapag yan ang mentalidad ninyo, talo na po kayo. Dahil po kapag po tayo natukso na medyo malakas-lakas, okay? Sa bagay po, lahat ng tukso ay nakakayanan natin. Pero kapag minsan, kapag malakas ang dating ng mga tukso, okay? Kapag ito ay tinamaan kayo sa mga mahirap na mga tukso, at nasa likod ng iyong kaisipan, sa loob ng kambuturan niyang kaisipan ninyo, sinasabi niyo, walang perpekto. Habang tayo ng sanglibutan ito, magkakasala tayo, sa mga tao lamang tayo. Alam po ninyo, malaking posibilidad, you will cave in. Ibibigay kayo. Hindi ba? Sapagkat walang perpekto. It's always on the mind. Sinasabi ng iba, well,
Alam ko mahal ako ng Diyos. Ito po malimit na nangyayari. Ang mga tao nagsasabi po ng ganito na sinasabi nila, lalo yung mga taong hindi nila mapatawad ng kanilang kapwa. Alam ko, gaya ng ating napag-usapan, alam ko yan. Alam ko sinabi ni Jesus na ang Ama hindi niya pwedeng patawarin ng isang taong hindi nagpapatawad. Okay, alam ko mga bagay na yan. Pero alam ng Diyos na unawaan niya ang aking puso. Alam niya ang aking kalagayan. Hanggang na nandito ako sa sanglibutang ito, ako'y magkakasala sapagat hindi ako perfecto, tao lamang ako. Pero mga kaibigan, when you refuse to accept that, pero kapag tinatanggihan mo, natanggapin ang bagay na yan, na you go to the Word, pumunta ka sa salita, and the Word says, if you through the Spirit put to death the deeds of the flesh, you shall live. You go to the Word, pumunta ka sa salita. Sinasabi sa pamagitan ng Espiritu, kung ikaw sa pamagitan ng Espiritu, patayin mo ang mga gawa at hiling ng laman, ikaw ay mabubuhay. Ikaw ay mabubuhay. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, if you, through the Spirit of God, put to death the deeds of the flesh, hindi sinasabing makipagpunyagi ka sa kasalanan, o kaya makipagboxing ka sa kasalanan, okay, magawa ilig na laman, sinasabi, put to death. You're out with everything, nandiyan ka, na buong lakas mo in God. Pagkatapos God gives you to kill that thing. Bibigyan ka ng kakayanan ng Diyos na patayin mo ang bagay niyan, and to bring it under your foot. Ilagay sa ilalim ng paa. At yun po ay kailangan natin gawin, araw-araw. Nandiyan ba kayo? Pero alam po ninyo, kailangan ang gawin natin, maging vicious ka. Okay? Maging mabaksik ka sa kasalanan. You have to be determined to kill if you, through the Spirit, to put to death the deeds of your body. Amen? Maging determinado ka. So, all right. Sometimes this comes up, okay? Meron nangyari. Talagang sinaktan tayo. Yan po ay nangyayari sa church, okay? It hurts you badly. Ako sinaktan ng matindi. It was very perverse, napakasama. Hindi makatarungan. Naging malupit sila. And I cannot forgive. Minsan hindi natin sinasabi, hindi ako pwede magpatawad. I mean, I have bitterness and everything. And I read in the Bible, meron ko nasabi na sa Bible, gawin ko mga bagay na ito. Alam po, hindi natin napagtatanto, listen, that you are worshiping that thing. Kapag mga bagay na ito, nagpapalipin tayo, ating sinasamba mga bagay na ito. The thing, listen, na naghahari sa inyo, ay mga bagay na kasalanan na yan, ay ating sinasamba kung tayo nagpapasakop sa Kanya. At hindi po kalooban ng ating Panginoon ng kasalanan ay maghari sa inyo. Nandiyan ba kayo? Hindi po kalooban ng Diyos ng kasalanan maghari sa inyo. You go to the Word. You go to the Word. Pumunta ka sa salita. Hanapin mo ang salita, sinasabi. Ang kinin mo ang salita ng Diyos. Put to death. Put to death. You go to the Word. Sin shall not have dominion over you. Go to the Word. Just manifest to destroy the works of the devil, not to wrestle with it. Destroy, destroy, destroy. Pumunta ka sa salita. Yun ang iyong hanapin mo. Nahayag si Kristo para wasakin ang gawain ng diablo. Kaya tayo pilalabas na nakikipagbaka. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Kaya sabihin po natin sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, Panginoon, hindi ko alam kung anong kailangan gawin. Do whatever you have to. If you have to knock me down, do whatever, Lord. Give me the strength to forgive. Kaya Panginoon, gawin mo ang gusto mong gawin sa akin. Gusto mong ibaksak-baksak mo ako. Bigyan mo ko lamang kalakasan na magpatawad. Andiyan ba kayo? It's mental. Mental. Dito po sa kaisipan kagad. The Bible says, I have to forgive. I'm telling you, if you get that attitude, you're 3/4 away there. Kaya kapag ito nasa attitude na, naging attitude natin, 3/4 na po ang ating nararating, layo natin, 1/4 na lang marating na natin. Kung tayo natutong magpatawad. Amen? Profanity, listen, ang mga lapastangan ng mga salita, mga pananalita, mga pagmumura. Alam niyo po ninyo, I have to make a confession.
Kahit na po ako yung pastor noon pa, mga tagal-tagal na panahon, kapag ako po talagang, ako po ay isang tao na tahimik. Kapag ako naman nagalit, at hindi ko na talaga makontrol yung galit ko, lalabas ang pagmumura na hindi ko maiwasan. At hindi ko pala nalalaman, kapag mura tayo ng mura, akala natin mura lang, talaga hindi naman mura, naapektuhan ang ating mga espiritu at buhay. Kaya gusto po natin yung pagmumura, kahit yung mga lit na mga pagmumura ninyo, yung malit lang, alam po ninyo ang ginagawa natin, pinahintulutan natin. Ang diablo, inaalikan tayo sa ating mga bibig. Gusto ba natin na ang diablo, lips to lips kayo lagi, kapag kayo lagi ng mura, nandiyan ba kayo? It is demonic. Ganito po magsalita ang diablo. Hindi ba nakikita niyo sa television? Kung kayo laging manonood ng television, 2:5 ang pagmumura. Nandiyan ba kayo? Just as long as you want to, hahalikan ka po ng diablo kapag nagmumura ka. Kaya kapag nagmumura ka, kahit maliit na mga mura, pagmumura, tandaan ninyo, naghahalikan kayo. But when you say, Jesus will never do this, ang Panginoon po hindi niya gagawin yan. Bakit po? Because it is not holy. Hindi po banal. It's demonic. Ganyan po magsalita mga demonyo. So, this is wrong. I'm not gonna do this anymore. Hindi ko na muling gagawin yan. Kaya, ang gawin po natin, tayo magpasimula, lumapit sa Panginoon. At sabihin natin, Lord, this belongs to the lake of fire. This profanity belongs to the lake of fire. Ang pagmumura nito, Panginoon, ay galing sa dagat-dagat ng apoy. Imagine po saying something like that in the paradise of God. Nagmumura tayo sa paraiso ng Panginoon, sa harapan ng trono ng Diyos. Sinasabi po sa Ephesians 2, we're called to live before the throne, and we've been raised, we're called to live there, and you don't swear in front of God. Tayo tinawag po doon sa trono ng Diyos, nung tanggapin natin si Kristo. At isipin po ninyo, sa harapan ng trono ng Diyos, nagmumura kayo. Nandiyan ba kayo? Isang beer. Alam po ninyo, meron mga kapatid dito na confess, inaamin nila, at nakikita yung pagbabago. Nagpasimula sila ng 1 case, pagkatapos 10, ngayon isa na lamang. Salamat sa pagbabago. Isa na lamang. Pero ang aking dalangin, hindi mananatili sa isa, hanggang ito'y mawala. Baka masabi natin, isa na lang. Hindi naman masasaktan ako dito. No. Sa isang beer, sinasabi po ninyo, hindi masasaktan. No. It will. Because it destroys the brain cells. Ang alcohol, it destroys the brain cells. Kaya hindi mo napapansin mga alcoholic, nawawala sa sarili. Meron mga selula na nawawasan na hindi pwedeng i-replace kapag nasira sa pamagitan ng alcohol. At sinasabi ng Biblia, we must not defile the temple of God. Huwag nating sirain ang templo ng Diyos. Amen? Sapagkat po ang alcohol, it interfere with your nervous system. Yan po nakikilam sa inyong nervous system. It keeps you from being right, sharp with God. Alcohols counterfeit the works of the Holy Spirit in your central nervous system. Yan po, ang alcohol, ang ginagawa niya. Hindi ka pwedeng makapag-isip at hindi ka pwedeng maging matalas sa anumang gagawin ng Diyos. Kaya po ang alcohol, yan po ay panggagayan sa Espiritu ng Diyos sa pagkilos sa ating nervous system. We're Nazarite, every one of us. Tayo pong lahat ay tinawag na maging Nazareno. Hindi na po si Brother Bong. Ang pangalan ay Nazareno. Tayong lahat ay Nazareno. Ang ibig sabihin niyan si Samson ay Nazareno. Nasa buong buhay natin, tinawag tayo na huwag tayong titikim na anuman patak ng alak. Andiyan ba kayo? We're called to be holy. Be ye holy, for without holiness, no man can see the Lord. Kung walang kabanalan, walang makakakita sa Diyos. Praise God. Andiyan ba kayo? So, tutuloy na po natin ang paksang ito. Medyo inahayaan ko na lamang ang Espiritu ng Diyos na mangusap. Kaya kung tayo po ay namatay sa kasalanan,
Saan tayo babangon? Kung meron po tayo, kung tayo namamatay, tayo nahiwalay sa, gaya po, the first death is, what's the first death? Ang unang kamatayan sa sanglibutan, at tayo babangon sa pamilya ng Diyos, sa karya ng Diyos, sa panibagong buhay, in the newness of life. Now, the second death is dying to sin. If dying to sin, we are resurrected into eternal life and liberty in the Spirit. Kapag tayo namatay sa kasalanan, nahiwalay sa kasalanan, tayo nagiging malaya sa Espiritu ng Diyos. At bawat kamatayan natin sa kasalanan, gaya ng paglalasing, pagmumura, hindi pagpapatawad, tayo po'y nahiwalay dyan, nagkakaroon tayo ng liberty, freedom from the Spirit of God. Amen? Andiyan ba kayo? Kaya, wala na pong karapatan at magdala-dala tayo ng unforgiveness. Wala na tayong karapatan at magdala-dala pa tayo ng kabigatan, ng inggit, ng galit, pagseselos, pag-iimbot. Wala na po yan. Sino ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya. At sino napapatuloy sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kaya wag na po tayo magpatalis sa anumang kasalanan. Amen? Wala tayong utang sa laman na ito. Sapat wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya ng Diyos, kung saan nakikipag-ulayo tayo sa Espiritu ng Diyos, sa ating Panginoon, nagbibigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw ng ating mga buhay. Amen? Amen? Alam po ninyo, listen, ako po'y magtatapos na. Sa akin napansin, lahat ng mga bagay na nangyayari sa ngayon sa ating mga buhay, mga pangyayari, relasyon sa asawa, sa trabaho, mga bagay na nangyari na hindi natin naunawan. Sa aking palagay at sa aking paglago ngayon sa pag-aaral at karanasan sa Diyos, merong kinalalaman sa tatlong kamatayan na ito. Kamatayan sa kamunduan, kamatayan sa kasalanan, kamatayan sa ating sariling kalooban. Lahat ng yan na ginagamit ng Diyos atin ay may kinalalaman sa mga bagay na ito. Kung naunawaan natin ang pakikitungo ng Panginoon, ang mga nais na mamatay sa atin, magiging mabilis ang ating pagsulong sa Kanya. Magiging mabilis na tayo mamatay at magiging mabilis ang katugon ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa inyo. Problema sa pera, problema sa maugali, problema sa mga anak. Yan ay mga krus na pinapapasa ng Panginoon sa atin para patayin maraming mga bagay sa atin. Marami. Kaya lahat ng yan umiikot sa mga bagay nito para tayo muling mabuhay sa mga bagay nito at may dagdag si Kristo sa atin. Amen? Kaya, kung mga bagay nito nasa inyong puso, kung kayo paikot-ikot lamang mga kabataan, kung hindi nyo tatandaan mga bagay nito, hindi kayo makakarating ng malayo sa inyong buhay. Hindi kayo makakarating ng malayo sa inyong buhay, lalo sa inyong buhay spiritual. Kaya habang nadidinig ninyo mga bagay nito, itago ninyo sa inyong mga puso. Andiyan ba kayo? Ito po aking naranasan. Naranasan ko mga bagay nito. Tayo pong lahat ay manalangin.